request. An announcement. So, sama po natin sa panalangin ang ating president or ang ating president sa pangunguna ng ating pastor, ating Pangulong Bongbong Marcos at ang iba pang mga government officials. Sama po natin sila sa panalangin. Patuloy pa rin ang Panginoon makiilan sa ating bansa. Patuloy ang Diyos na magigtas ng mga tao na may pagkatakot sa Kanya at maging ang fellowship or ang leadership ng fellowship na ito sa pangunguna ni Pastor Greg Mitchell sa Prescott, Arizona, maging ang iba pang mga international leaders, Pastor Tom Payne, Pastor Harold Warner, Pastor Richard Ruby, kilala niyo sila, sama natin sila sa panalangin. At syempre, ang bansang Pilipinas, ang national leaders sa lugar na ito, sa pangunguna ng ating Pastor Alberto de Civida, at maging ang mga regional churches sa lugar ng Iloilo, Pastor Yelo Subeli, sa Cebu, Pastor Charlie Carrias, sa Davao, Pastor Brock Buenaventura, sa Tacloban, Pastor Naro Bicay, at sa Lucena, si Pastor Ernie Herente, maging ang ating mother church sa lugar ng Baclaran, sa pangunguna ng ating Pastor Ricky Herrera, Sister Chona Herrera, maging ang kanyang sambahayan, sama natin sa panalangin, maging ang ating mga sister churches, maging ang brother churches ng Baclaran, maging ang mga missionary churches sa Cambodia, sa Malaysia, sa Vietnam, sama nila natin sa panalangin, maging sa Japan, may Pastor Franco Camino at Pastor Jojo Mami, sama natin sila sa panalangin na ang Panginoon ay patuloy na magligtas sa kanilang bansa at maging sa Israel, hindi po biro ang mag-mission sa ibang bansa, lalo na hindi mo kaano-ano, lalo na communist country, kaya isama natin sila sa panalangin at maging sa kina Pastor Jonathan Disyembre sa Israel, sama natin sila sa panalangin. Wala. Okay. So, wala. Kaya ipanalangin natin yung ating mga missionary churches na patuloy na mag-plan, na mga churches doon sa ibang bansa, lalo na especially sa Israel. Kailangan nilang maborn again. Sa kanila nagsimula yung gospel, pero kailangan nilang maborn again. Sama natin sa panalangin yung ating activities sa Baclaran, sa February 27, yun ay Jubilee Night, Friday or Saturday, sama natin sa panalangin. Aalis po tayo sa church niya ito exactly 3 p.m. Kaya sa mga gusto pong pumunta or mga sama, makibahagi sa Jubilee, pwede po tayo pumunta dito exactong 3 p.m. Aalis po ang church. At maging sa darating na March 21, ito po yung ating impacting sa lugar na ito. Kagaya nga po nung sabi ko, yung mga taong yun ay galing pa sa malayong lugar. Lahat yung mga yun, meron silang trabaho, hindi nila free time yun. Meron silang trabaho, meron silang pasok. Kung nagagawa nila, bakit hindi natin gawin, di ba? So, isama natin sa panalangin ang Panginoon ay magtagumpay, kasamahan tayo sa araw na yun. Maging sa gabi naman, meron tayong concert, kasama natin ang Lower Antipolo. Dito pa rin nun sa Church Hill natin, siguro mga alas 5 ng gabi. At sa April 2 naman hanggang April 4, yung ating Harvester Homecoming, para siyang mini conference na gaganapin sa Baclaran. Sama natin sila sa panalangin, maging ating mga pledges, yung ating mga ipinangako sa Panginoon, makapagbigay tayo sa gawain ng Panginoon. At sama rin natin siyempre ang Antipolo. Patuloy ang Diyos na magligtas sa lugar na ito. Magbangon siya ng mga mag-asawahan, maghulog siya ng mga disciples, at maging tayo, di ba? Gamitin tayo ng Panginoon sa natin sa panalangin, mga activities, preaching, Bible studies, maging yung pamimigay ng flyers, samahan ng Panginoon, at yung mga testimonies natin, sama natin sa panalangin yung kaligtasan ng ating pamilya, kaligtasan ng mahamahan natin sa buhay, kaibigan, salvation and deliverance, kalayaan mula sa kasalanan, at maging kagalingan sa mga nagkaramdaman, maging ang financial breakthrough, ang salvation breakthrough, maging patuloy ang Panginoon. Samahan tayo ng Panginoon at magkaroon din tayo ng sariling church building sa lugar na to.
Dahil hindi po atin ito, bagamat tayo ang nagpapagawa, hindi po natin sarili ang church building. Kaya isama natin sa panalangin, magkaroon din tayo sa church building na mayroong parking lot. May parking lot. And then, magkaroon din tayo ng sarili sasakyan na pang church talaga. At na pwede natin gamitin sa pagsundo-sundo dahil mayroon tayong mga members sa putik ba ito, malayo, diba? Sa may solid, sa inyo, sa may pantay, sama natin sa panalangin, magkaroon tayo sa may vehicle. So, sama na natin syempre sa panguna ng ating pastor, Pastor Dorothy Salacena, ang kanyang sambayan, ang kanyang family, sama natin sa panalangin. At yung mga may karamdaman, sa oras na ito, meron kang karamdaman, idulog natin sa ating Panginoon, meron kang pangailangan. Siya sa ating kalagitnaan, meron pang pangailangan. Pero mananalangin tayo, pero bago yun, minsan pa, purihin palakpakan natin ang Panginoon. God, hallelujah! We glorify your name, we worship you, Jesus. Sa iyo, pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, O God. Minsan ka pang pumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, maging ang activities mo, ang gawain mo sa gabi ito. Minsan pang kami iyong katagpuin ng iyong banal na Espiritu. Minsan ka pang mangusap sa aming mga buhay, Panginoon. Baguhin mo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon. Ihanda mo rin, Panginoon, ang aming pakinig, Panginoon, ang aming puso't isipan para sa iyong salita, Panginoon. At malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw pa rin ang siyang mataas, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O God. Kumilos ka sa makapangyarihang kaparaanan, maging ang iyong lingkod, Panginoon, na gagamitin mo sa gabi ito, Panginoon. Basbasan mo po ang kanyang labi, Panginoon. Iyo po itong pagpalain, O God. Iyo po itong sama ng banal mo Espiritu, Panginoon. Ang mga prayer request o nahanan, ang mga announcement, Panginoon, hindi pa man, Panginoon, pero inaangkin na namin ang katagumpayan sa iyong pangalan. Ito po ang aming samat na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung mga naupo na po tayo, welcome po sa Father's House Christian Fellowship. At kung wala na akong nakalimutan, ang ating pastor mag-announce. Amen. So, minsan pa, awitan natin ng Panginoon. Amen. I've been delivered. Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Pastor Jonathan Pasqua ay Jonathan, siyempre yata kasi nabanggit mo kanina eh. Jonathan Pasqua ay wala na sa Israel. Andiyan na siya sa Paco. Nung magkaroon ng pagputok ng gera sa Israel, pag tinira ng tinira, binumba ng binumbay. Lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga kwan, ay pinaalis na, pinalikas na dahil baka maipit po sa tayo nagawa, ay pumastos tayo ng malaking pera dahil sinuportahan ng Mandaluyong yun, ay pumastos tayo ng malaking pera, ay wala tayong magagawa, buhay na nakataya dun. Kaya nung Pastor Ricky Rameo doon sa anong lugar yun? Myanmar, meron na siyang miyembro, meron na siyang follower, meron na siyang convert doon sa Myanmar. Kaya lang, nagkaroon ng civil war. Ang naghari ay yung mga sundalo, yung oposisyon. Gusto nila magawin yung gobyerno doon sa pamumuno. Ay apwersahan, nananakit talaga sila, talagang delikado. Kaya halos naipit sila doon, kaya ginawa ng Pastor Boye, kahit malaki ang gastos natin doon, dahil pong gastos doon, ang suporta doon.
kinuha na sila. Kasi sabi nga ni Pastor Buyet, mas mahalaga ang buhay ng tao, mas mahalaga yung buhay ng mag-asawa. Kaya, pero di sila wala na sumuko sa kanila, hindi sila nasuko. Kasi mga veteranong mga veteranong lingkod ng Panginoon yan. Okay, so, yun lang. Ating ilang kabalita, wala na ako nang nalimutan at tulad ng ating parating ginagawa, ilikon tayo ng pananalapi para sa tawain ng ating Panginoon. Kung bakit natin ito ginagawa, tanda ng ating pagsang-ayon. Amen, sa tawain ng Diyos. Tanda ng ating pakikisangkot sa gawain ng Diyos. Lahat ng gustong magsangkot, amen, sa gawain ng Diyos, ito po'y ginagawa. Wala akong nakita sa Bible na gusto nilang masangkot sa gawain ng Diyos na hindi sila naging bahagi sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Kaya ang pagsuporta, ang pagbibigay ay tanda ng pagsasangkot ng sarili sa ating Panginoon. Meron ako narinig kay Mama. Meron siya nakausap. Nakausap niya ay dumalo daw sa isang church, sa fellowship. Grabe. 20 daw ang sobre. 10 pala na sobra yung ating. Kayo yung delikado minsan karayon lamang pag na-deliver doon sa dating doon sa dulo, pareta na So, 10 sobre. Tithes, bukod yung tithes, bukod yung para sa pastor na sobre, tapos bukod yun sa anniversary, bukod yun sa pledges, bukod yun sa building, bukod yun sa instrument. Kaya sabi nyo, dami naman ito. Sa akin po hindi ganun. Pag meron ka nagbigay ka ng tithes, yun na yun. Para na sa pag-maintenance ng building yun. Para na yun sa pag-maintenance ng building, pagbili ng kwerdas, pag may nakuputol, pag may nasisirang instrumento, yun na nga yun eh. Kaya nga sabi ng Pastor Buyet, bakit pinag-privilege mo pa ninyo pa ang mga miyembro? Kaya nga nagtatights yan, yun na yun. Yun na yung pagkain. Para magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Pero sa ibang fellowship, ganun pala yun. Bukod pa yun sa building, bukod pa yun, ang dami. Pati yung sa pastor, yung pastor, pag may birthday, may sobrang nakalaan yun. Iipon nila yun. Appreciation. Kasi yung uso sa ibang fellowship, yung pastor, pastor appreciation eh. Uso yan sa kanila. At minsan, ginagawa rin minsan sa conference house, nakikita ko, pastor appreciation. Sabi ko, okay lang. Wala namang masama doon, i-appreciate mo. Pero yung iba talaga ay ginagawa, talagang pinaglalaanan nila. Kanya-kanya tayo ng Kaya, doon nga lang sa pagkakamon mo ng tithes, nahihiya na ako. Tapos mo pa yung birthday mo. Parang hindi ko kaya yun. Pero ibang fellowship, nagkakawa nila yun. Okay, so tayo hindi mo ng pananalapi, ititandaan ng ating pagsasangkot sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Sabi, bakit mayroon na sa umaga, mayroon pa sa gabi? Iba kasi ang dumadalo sa umaga, iba ang dumadalo sa gabi. Sino naniniwala doon? Ayos yun. Kaya, hindi po pwede na sa umaga lang. Iba ang dumadalo sa umaga, hindi mo masasabi. Tsaka may pagkakataon na naibigay mo yung blessing na yung para sa Panginoon ng araw ng linggo ng umaga, ay biglang pagdating ng tanghali o mga alas 2, biglang may dumating na nakapapala sa iyo. So, nasa sa iyo. Kaya meron meron tayo sa umaga, meron sa gabi. Meron naman doon sa loob ng ginagawa niya, hinahati niya.
Yung tithes niya. Kung 100, 50 sa umaga, tapos 50 sa gabi. Sabi ko, matalino. Wala namang masama doon kung gano'n ang style niya. Eh, nasa sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon, pagpapalain ka ayon sa sukatan ng iyong panukat. Yun ang sabi ng Bible. Okay, so lilikom tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoon. Nakita yun ng tagalit ba din, Pastor, ako yun Okay, lilikom ng pananalapi sa oras na ito. Tawagan ko si Atong Juliase, Atong Reyes. Artista pala yun eh. Okay, so tayo nanalangin sa Panginoon. Dakila at tapat na Diyos, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Ang dalangin ko po'y pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak sa oras na ito. Bless mo ang kanilang buhay at pagpalain mo. Ikaw ang magpalawak at magpalaya ng kanilang buhay mula sa kahirapan. Tulungan mo po, Panginoon, kami sa panahon na aming pinalalagyan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, isa pa, the time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make sound happy and to walk the dead out. Once again, the time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make others happy and to walk the dead out. Praise God. Hallelujah. Amen. Okay, salamat sa mga manunugtog. Pagpalain kayo ng ating Panginoon sa umagang ito, o gabing ito. Mayroon ngayon ang mag-asawang Isaac Rasona. Ano ba yung pangalan mo na natin? Arbay ba yun? Arbin Arabon. O, sinong ano doon? Ha? Si Isaac Rasona. Yung kumanta ng spaghetti pababa, pababa, pababa. Diba? Mayroon ngayon. Ayaw ko sana dadalawang isip ako kung gagamitin ko eh. Pero sa totoo lang, nahamon ako sa kanilang paninindigan. Kapag pinakikinggan ko naman, nakikita ko yung binabasa ko pala, mag-isa interview ni, kasi mga celebrity tao ito eh. Ni Kuya Bonda, kung sino may mga nag-i-interview. Hindi na matanggal yung sinabi ni mag-asawa na inutusan sila ng Panginoon na huwag nang sumayaw. Ginagawa kasi nila literal. Pwede naman, totoo naman yun eh. Kasi Diyos talaga nangungusap sa tao eh. Kaya lang, yung kanilang paninindigan ay napapahiran lang. Kasi nga sabi ko na medyo may pagkaisip bata pa, childish pa. Kasi hindi siya tumigil. Naging chismoso na siya, dakdak siya ng dakdak. Pinatulan na niya yung mga tao na bukunin. Kasi tinira niya pati LGBTQ eh. Kaya dapat, sa totoo lang, sabi ko, dapat hindi na siya pumatol. Tumahimik na dapat siya. Hindi na dapat siya pumatol. Kasi nauuwi sa mga, hindi ko na titigil dyan dahil marami dyan masasagasaan eh. Kaya ninabuti ko, sabi ko, tama yung sabi ni ni Gary Valenciano eh. Yung tawagin mo na lang na bakla, masakit na yun eh. Tapos ipagbibiinan mo pa. Sabi ko mo na ipagbiinan. Atin-atin na lang yun. Pero na totoo, tama talaga yun. Hindi niya naisip yung sinabi ng Panginoon, Matthew 7:6, sabi ko, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, na ihagis man ang inyong perla sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balit at kayo'y lapahin. Yung perla sa tinutukoy doon, yun yung salita ng Diyos. Yun yung kanilang pinaninindigan.
Yun yung kanilang paniniwala. Yun yung nagbago. Mahalaga yun sa kanila dahil yun yung nagbago ng buhay nila. Marami. Sabi ko, dapat hindi na kasi ganun eh. Pero una, kaibigan ni ICU, sina Rosel, sina Jopay, sina Sunshine. Ayun, tuloy, nagkakaaway-away sila eh. Sa kanila kasi walang mali sa ginagawa nila. Pero yung ginagawa niya para kay IC at saka kay Arvin, marumi at hindi tama. Saludo sana nga ako, sabi ko, ganyan ang prinsipyo ng Potter's House eh. Ganyan ang paninindigan ng Potter's House eh. Kaya naman, walang nagsasayaw sa atin dito. Ayaw natin yung gano'n eh. Yung si Joseph masyado yung sayaw mo. Kasi kung gano'n ka pa, nakauga na yung buong ano mo. Tapos ayaw ka man talaga eh. Wala nang mali nga lang sa kanya, sabi ko nga, hindi ba dapat yung ipinagdakdakan? One word is enough to a wise man. Yan ang sabi ng Bible. Hindi ka na dapat umigil mo na. Dahil alam mo talaga marami magre-react doon. Pero ang tinitingnan ko rito, yung kanilang paninindigan. Alam naman natin kung gaano kalaki kumita yung mga dancer na yan at yung kasikatan nila. Pero tinalikuran ni ICU dahil sa salitang sila'y naglilingkod sa Panginoon. Dahil sa Panginoon, tinalikuran niya. Naganda pa rin yung pagpiliting naman na sabi ko, okay yung sinabi niya. Sabi niya ni Arvin, ni Arangon, minaliit lang nung ninakawan niya si Chris Lawrence ng cellphone. Nakita niya sa mall, kinausap niya, Chris, ako ang nagnakaw ng cellphone ko. Pero ngayon pinagsisisihan ko na yun dahil nakakilala ako sa Panginoon. Hindi na makakagawa yun. Nakakahiya yun eh. Pero nagkagawa niya yun. Kaya nakikita ko sa isang banda, totoo ang dito eh. Kaya lang, isip bata, pumapatol eh. Tera ng tera. Gusto ko, muntik na nga ako mapasama kanina eh. Pakilala sana ako, pastor ako, brad. Itigil mo na yan. Walang mangyayari sa iyo yung ano yan. Nagtatapong ka ng perlas sa mga baboy sa aso. Hindi nila alam kung gaano kahalaga ang perlas. Yung ibig sabihin doon, hindi ka alam ng baboy at ng perlas kung gaano kahalaga yung perlas. Kaya sabi doon, baka yurakan ng kanilang mga paa yung perlas at pagkatapos ibang tagbalikan ka at kay lapain. Pero kung nilalakan na nga siya, tawag na nga sa kanya si Saint Arden. Saint Arvin ba? Arvin ba yung ano niya? Saint Arvin na tawag sa kanya. Sarcastic na yun. Kaya sabi ko, alam ko yung kanyang nararamdaman, kaya kailangan mo niya. Pag naglingkod ka sa Panginoon at nanindigan ka sa Panginoon, huwag kang umasa na magtutugtog ng trumpeta ang mga tao. Ganda lang pananindigan nila. Walang gagawa ng ganon. Okay, sa ating po mga teksto, Daniel chapter 3, beginning verse 1 hanggang 28 to 29. Ang sabi rito ng Bible ay ganito, si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 6 na sipo at ang luwang ay niyaoy 6 na sipo. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Nang magkatayo nagsugo si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, ang mga hukom, at ang mga tagapag-ingat yaman, at ang mga kasangguni, at ang mga pinuno, at ang lahat ng pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagkakalaga ng larawang itinayo ni Nabucodonosor na hari. Nang magkagayon ang mga satrapa at ang mga kinatawan at mga gobernador at mga hukom at ang mga tagapag-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagpisan sa pagkatalaga ng larawang itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sila'y nagsitayo sa harapan ng larawang itinayo ni Nabucodonosor na magkagayon ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas sa inyo'y iniuutos o mga bayan, mga bansa at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng flauta, ng alpa, ng sambuko, ng salteryo, ng gaita at ng lahat ng salisaling panugtog,
kayo'y mga papatira pa at magsisisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At ang sino mang hindi magpatira pa at sumamba sa oras na yaon ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hornong nagmimilas. Andoon ang tatlong magkakaibigan, si Sadrach, Mesach at Abednego. Sila yung mga Hudyo. Lumaki sila at naturuan sila at nakanyo sa puso nila na ang larawan, mga Diyos-Diyosan ay hindi dapat niluluhuran. Kaya lang sila ay mga opisyal ng bayan at maraming sumisilip sa kanila at napupromote sila lagi dahil sa karunungan nilang taklay galing sa Diyos. Kaya nung magpagawa ang haring Nabucodonosor ng larawang ginto, yun ang sabi, lahat ay luluhod. Kaya nung marinig nila yung tugtog, di ko alam kung anong uri ng tugtog yun. Ay, yung panindigan. Ito nyo na ako siguro kung bakit ko nito nabanggit ko sila Isaac. Nais kong mangusap sa paksang why is resolving important to God. Bakit ang paninindigan o kapasyahan ay napakahalaga sa Diyos? Dakila tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, ang dalangin ko po'y pagpalain mo ang iyong mga anak, i-bless mo po sila dakilang Diyos at samahan ang kanilang buhay, tulungan mo po kami na magkaroon ng ibayong kalakasan, katatagan, pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan masabi ko, pwedeng gawin ng tatlong magkakaibigan na hindi, wala tayong magagawa. Nasa bansa tayo ng Assyria o Babylonia. Nakalagay tayo sa tungkulin. Kaya kailangan tayo ay makisama. Luhod. Samba. Luhod. Pero hindi nila ginawa. Nanindigan sila. Una na nga sundali, kung walang paninindigan, hindi makikilala ang Diyos. Alam nyo minsan kung bakit tayo ay dumarating, nakakaranas ng minsan, nalalagay tayo sa parang tayo na pag-iinahihina sa gitna ng nag-uupugang mga bato. Nalalagay tayo sa isang alanganing sitwasyon. Ang dahilan doon, dahil may plano ang Diyos, may gustong gawin ang Diyos. Halimbawa sa pamilya nyo. Meron kayong okasyon na araw ng linggo. Bakit nangyari yun? Sino nakakaalam na kaya nangyari yun? Gusto ng Diyos na manindigan ka para makita ng pamilya mo ano ba talagang mayroon sa iyong ginagawa sa tuwing linggo. Walang ibang dahilan kung bakit tayo naharap sa ganung sitwasyon, kundi ang Diyos ay makilala sa inyong trabaho, sa inyong opisina. Minsan dumarating nyo kung kailan araw ng linggo o kaya may gawain, impactin, saka naman biglang magpapa-overtime. Minsan nangyayari yan dahil gusto ng Panginoon makilala siya sa lugar na yaon at ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kaya kailangan ang paninindigan. Kung walang paninindigan, hindi makikilala ang Diyos. Tandaan ninyo. Lalong nag-viral, ginamit ko sila dahil angkot na angkot eh. Ang mag-asawang Isaac Razona at Alvin Aragon, nakakaumay na. Lahat sa Facebook na lang, ang tayo mo lang binasa yung kanyang sinabi, talagang met maya na ang labas. Sabi nung isa, sino yung artista yun? Si Carlo ba yun? Sabi niya, pigilan mo na, sawan-sawa na ako, puro mukha mo na lang nalabas dito sa aking hall. Ano naman, di ba? Panay ang labas mo, sumikat yung mag-asawa lalo. Hindi na naalaala eh. Naalis na sa isipan ng
ng tao, pero dahil sa paninindigan nila, nag-viral kasama ang Panginoon. Naku yun. Kaya kung walang paninindigan, alam mo kung bakit dumarating minsan sa atin yung takot? Yung nasabi ko kanina, natatakot ka baka masaktan ang magulang mo. Baka masaktan ang ka-office mate mo. Diba? Baka masaktan yung pinaka-senior sa opisina mo dahil hindi mo pinagbigyan. Baka ma-open. Wala ka nang ginawa, kundi puro hallelujah ng hallelujah. Hindi mo alam, kapag naninindigan ka, nag-iiwan yun ng malaking katanungan sa kanilang mga puso. At yun ang naging dahilan para makilala ang Diyos. Basahin natin, itong si Nabucodonosor, anong sabi dito? Hindi talaga sila, yun ang inaabangan ng mga satrapa eh. Yung mga satrapa, yun yung mga matatanda sa kanilang lugar eh. Mga may tungkulin, mga opisyal. At naiinggit dito sa tatlong magkakaibigan, Shadrach, Meshach, Abednego. Dahil mabilis ang promotion nila. Siguro, nag-umpisa sila sa barangay Tanod, tapos naging barangay Kagawad, naging barangay Captain, tapos maaari naging city councilor, o maaari tapos naging mayor. Ang bilis ng proseso ng pag-unlad nila. Kaya inaingitan sila, kaya nung hindi sila lumuhod, ipitakbo agad sila. Mahal na hari, ang tatlong Hudyo na inapoint mo sa lalawigan, hindi ka ginagalang. Hindi sinunod ang utos mo. Kaya ano sabi rin ng hari, nag-init ang ulo niya at sinabi niya, painitin na ang horno. Lalo nag-init kung sabihin na nitong magkakaibigan, O hari, bagamat hindi kami iligtas ng aming Diyos, sa iyong Diyos ang naribulto, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos na pinagawa mo. Lalo nag-init. Painitin ng 7 beses. Pag sinabi kasi sa Bible 7 beses, yun yung pinakasokdulan. Pinakatuktok, pinakamainit. Kaya nung ihagis yung tatlong magkakaibigan, ang unang namatay yung Bertugod sumumuhat sa kanila. Dahil sa sobrang init, paghagis nila ng gamot sa tatlo, nagdarang sila doon sa apoy, sila yung unang nasunog. Kaya makita natin doon yung tatlo, dumulong doon sa loob, nasunog yung tali nila sa braso, pero hindi nasusunog ang kanilang katawan at kasilita. At dahil doon, ito ang sabi ni Nabucodonosor. Basahin natin yung verse 28. Doon sa kasunod ng ating teksto, ang sabi dito, si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach, at ni Abednego, na nagsuko ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod, na nagsisitiwala sa kanya, at binago ang salita ng hari, ang batas ay binago, at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y maglingkod, di sumamba sa kanilang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Verse 29, kaya't nagpasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsasalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego ay pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing tumi-tumihan sapagkat walang ibang Diyos na mapagliligtas ng ganitong paraan. Nakita nyo? Naging si Nabucodonosor. Nakakilala siya sa Panginoon at nanumpaka siya na kung sino man ay hindi dadalo sa church ni Shadrach, Meshach at Abednego, pagpuputol-putulin. Sarap naman. Sabihin ni Mayor Inares, hindi pumunta sa Father's house tahan, ibukulong ng 10 taon. Yan lang ang makapagbabago, ang makakawala ng mga adik sa ating lipunan. Ano? Yun ang nagagawa ng paninindigan. Kung walang nanindigan, hindi mangyayari yun. Kaya, sino nakakaalam
manager mo gustong iligtas ng Panginoon. Ang problema lang sa iyo, wala kang paninindigan. Yung pala ang paraan para ang pamilya mo'y makakilala sa Panginoon. Yung pala ang paraan para magsaliksik ang pamilya mo at mga mahal mo sa buhay. Anong mayroon sa iyo? Ang babaeng dalagita na alipin ni Kapitan na Aman, malinig ko ito nababanggit. Dumanas ng kabiguan, naging alipin, pero sa kabila ng kabiguan at pagiging alipin, ang kanyang amo na si Kapitan na Aman na pumatay ng kanyang pamilya, nagawa niyang manindigan sa Diyos. Ipagmalaki kay Kapitan na Aman. O manunawa na ang aking Panginoon ay lumapit sa Diyos ng Israel. Saan? Sa Diyos ko ng Israel. Yung bayan nyo na binura ko sa mapa? Opo. Hindi ka talakita. Hindi siya naliya. Kaya 2 Kings chapter 5 verse 3, at sinabi niya sa kanyang babaeng Panginoon, manunawa ang aking Panginoon ay humarap sa propeta na nasa Samaria. Kung nagkagayoy, pagagalingin niya siya sa kanyang ketong. Kayo na lang ang magbasa, ang kasunod niya, luguson siya doon sa tubig, bumalik ang kanyang balat sa dating kinis nito, bumalik siya at siya nagwika mula ngayon. Wala akong kikilalanin at sasambahin kundi ang Diyos ng Israel. Basahin niyo. Nakilala. Kaya nga malinig ko sinasabi, ano sa tingin mo ang balik noon sa dalagita? Mananatili pa kaya siyang alipin? O i-adapt siya bilang prinsesa ng kanyang tahanan? Ako ang hindi ko tubuhin? Paninindigan. Ang apat na lalaki, kababanggit ko lang kanina, ang apat na lalaki na nagdala ng lumpo sa paanan ng Panginoon sa Marcos sa chapter 2 verse 1. Ano sa tingin nyo kung hindi nanindigan yung apat? Hindi makikilala ang Panginoon. Hindi masasabi ng Panginoon sa Marcos sa chapter 2 verse 9, para patunayan ko sa inyo na ang anak ng tao'y may kakayanan magpagaling, magpatawad. Sa inyo ko sinasabi, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi ka sa inyo. Masasabi niya kaya yun, maiyahayag kaya niya sa buong Israel at sa mga Pariseyo na siya man, bagamat si tao may karapatan siya magpatawad. Hindi na may papakilala ang sovereignty niya kung walang nanindigan. Nakukuha niyo ba? Nasasabayan niyo ba? Pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, kung walang paninindigan, hindi makikita ang pagkakaiba natin sa karaniwan. Hindi mo may papakita ang pagkakaiba mo sa karaniwan. Kailangan kasi makita ang pagkakaiba. At hindi yung mangyayari, hindi yung magagawa kung walang naninindigan. Paano makikilala niya? May papakilala ng Diyos ang kaibahan ng kanyang tagasunod kung walang paninindigan. Kaya tayo inilalagay ng Panginoon sa dalawang sitwasyon. Daniel chapter 1 verse 8, bago maapoy sina Daniel at yung tatlo niyang kaibigan bilang opisyal ng bayan, ang opisyal ng bayan, pumipilit siya, Haring Nabucodonosor, pumili ka ng mga magaganda, walang kapintasan, lalaki yun, mga buwako, makikinis, mga pogi, na mailalagay sa tungkulin sa bawat dalawigan. Hindi pwede yung payat, hindi pwede yung himatlugi ng itsura, kailangan maayos. At para sila'y maging makisig at karapat-dapat sa tungkulin, pakainin sila ng pagkain ng hari. Pagkain ng hari, kakain sila ng pagkain ng hari, ay ang hari ay kumakain ng baboy, umiinom ng alak. Kaya pagdating kina Daniel, tinanggihan ni Daniel, hindi kami kakain ng pagkain ng hari at ng inumin ng hari.
Sabi nung yung inakasa sa kanila, wala kami ako sa langanin yan. Pupugutan ako ng ulo pag nakita nila ni kayo'y lumayat. At kayo'y naging mannoris. Sabi ni Daniel, bigyan mo ako ng ilang linggo. Kakainin namin ang mga bagay na pinakakain sa amin ng Diyos. At doon mo makikita kung ano ang pagkakaiba ng naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. Daniel chapter 1 verse 8 to 17. Ngunit pinasihan ni Daniel sa kanyang puso na siya hindi magpapakahamak. Yung salitang magpapakahamak ay magpapaka-compromise sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang iniinom. Kaya kanyang hiniling sa Pangulo ng mga pating na siya huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lima at habag sa paningin ng Pangulo ng mga bating. At sinabi ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, ako'y natatakot sa aking Panginoong Hari na nagtakda ng inyong pagkain at inyong inumin, sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong mga kasinggulang. Isa sa panganib na ninyo ang aking ulo sa hari, na magkano yung sinabi ni Daniel sa kanilang katiwala na inihalal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael at kay Azarias. Ipinamamalay ko sa iyo na subukin mo ang iyong mga lingkod ng 10 araw at bibigyan kami ng mga gulay na makakain, vegetarian, at tubig na maiinom, hindi alak. Kung magkakain, masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari, at ayon sa inyong makikita, gawin mo sa iyong mga lingkod. Sa gayon, pinilig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila ng 10 araw at sa katapusan ng 10 araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa sa lahat ng binata na nagsisikay ng pagkain ng hari. Sa gayon, inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak ng kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa 4 na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman, katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan, at si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaligid. Kaya kailangan ng paninindigan upang makita ang pagkakaiba. Hindi na makita ngayon ang pagkakaiba ng mga Kristiyano, ng mga tupa at ng mga kambing. Diba? Kasi wala nang umiiral na paninindigan. Ang mga tupa pag napahalo sa kambing, kambing na rin. Hindi ko malimutan, ano ko lang kanina, hindi ko lang kasi nailagay dito, ang sabi ni Charles Spurgeon, ang sabi niya, sabi niya, darating ang panahon na ang tao, ang church, ay hindi na magiging church, kundi magiging lugar na kung saan ay nag-aalaga ng mga kambing at ang pastor ay nagiging clown at ang trabaho ay magpatawa sa loob ng simbahan. Yun yung future. Ang nangyayari ngayon dito sa alam natin, ang tao, ang simbahan. Pinakaral ito ni Pastor Rico Herrera. Ang pastor ay nagiging ng clown. Ang trabaho na ng pastor hindi magpakain ng tupa, kundi magpatawa. Diba? Magiging rin, no? Ganyan ang church ngayon. Exodus chapter 11 verse 7, ang pagkakaiba ng mga Hudyo sa Ehipto. Nasabi rito na dapat sa lahat ng anak ng Israel mula sa tao hanggang sa hayop ay walang magagalaw kahit isang aso ng kanyang bila laban sa tao o sa hayop, upang inyong makilala kung paano ang pagkakalagay ng pagkakaiba ng Panginoon sa mga Ehipsyo at sa Israel. Ito'y nangungusap doon sa hinaharap ng Ehipto na 10 salot at ilalabas niya ang Israel. Sinasalot ang Ehipto, ang buong Ehipto, ngunit ang lugar ng mga Hudyo sa Gosen, walang ni isa mang namamatay. Wala ni isa mang sinasalot ng balang. Wala ni isa mang binubuni.
o kinukuto. Kasi yun yung mga salot doon eh. Basahin niyo yung 10 salot. Lahat ng bayan, lahat ng mga Egyptian, nagkakaroon ng gandal sa balat, nagkakaroon ng sakit sa balat. Pero ni isa sa mga Hudyo sa Gosen ay walang, ano sabi doon, walang sinasabi, ni walang madidilan, hindi madidilaan ng aso. Ito sabi doon. Kaya doon pinapakita ng Panginoon ang pagkakaiba. Bakit nangyari yun? Dahil sa paninigdigan ng mga Hudyo. Ezekiel chapter 44 verse 23, Ezekiel 44:23, at kanilang ituturo sa ating bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. Hindi mangyayari ito, hindi natin maipapakilala kung ang tao ay walang paninindigan. Tama niyo? Si Job ay tinawag sa katagang walang katulad niya. Yun yung salitang ginamit sa kanya. Nakita mo ba si Job na isang taong matuwid na nabubuhay sa lupa na walang katulad niya? Bakit siya natawag na gano'n? Dahil sa kanyang paninindigan. Iningatan niya ang kanyang sarili. Job chapter 1 verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na tatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan." Yung sinabi humihiwalay, paninindigan niyo. Inulit pa ito sa Job chapter 2 verse 3. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job sapagkat walang gaya niya sa lupa, na sakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugnok siya ng walang kadahilanan." Kasi pinaghirap na si Job at tinubuan na ng galis mula bunbunan hanggang talampakan. Ano sabi roon? Pero ano sabi rito? Nanatili siyang naninindigan sa Diyos sa kabila ng hirap na dinaranas niya. Malachi chapter 3 verse 18 o Malachias chapter 3 verse 18, kung magkagayon manumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya dapat makilala yung naglilingkod sa Diyos, ano ang buhay na naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Ano ang haircut ng naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. Yung pagkakaiba. Napaalagahan ba natin ang pagkakaiba ng tao ng Diyos? Kung sinusubukan natin, matesting na kung anong kumbati sa akin yung buhok niya, no? Pakikiligtas mo nga ito, dito. Wala kang paninindigan, pagka gano'n ang buhay mo. Hindi mo maipapakita ang pagkakaiba ng naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. Yan ang sabi ni Propeta Malachias. Kung walang maninindigan, walang pagkilos ang Diyos. Yun ang pangatlong puntos ko. Kung walang maninindigan, walang pagkilos ang Diyos. Kung hindi ka maninindigan, huwag kang umasa na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi nanindigan, ang babaeng nakakita sa harap ng Kapitan Naaman, kababanggit ko lang kanina, 2 Kings chapter 5 verse 4. Hindi nakakilos ang Panginoon. Ang Diyos ang nag-utos sa kanya, ipagmalaki mo ako kay Kapitan Naaman dahil pag hindi mo yan nagawa, hindi ka maaalis sa pagkaalipin mo. O paano ibig sabihin?
Kung gusto mong ako'y makagawa sa iyo, huwag mong tingnan ang kabiguan at ang pagkablipon ng iyong pamilya. Ipagmalaki mo ako sa amo mo. Gawin mo yan at may gagawin ako. Ayun, nagsalita siya eh. Nakuha nyo? Hindi makakakilos ang Diyos hanggat walang naninindigan. Si Mardoqueo, kung hindi nanindigan, hindi makakakilos ang Diyos sa buhay niya. Aklat ng Esther. Alam natin ang pangyayari sa mga nagbabasa. Dumaan si Haman na siyang prime minister o siyang pinaka-ministro ng Haring Asuero. Ang lahat ng tao lumuluhod sa kanya. Pero nang dumaan sa harapan ni Mardoqueo, hindi siya lumuhod. Si Mardoqueo. Napuot ng galit si Haman o si Haman. Gumawa siya ng pitayan para kay Haman o para kay Mardoqueo. Si Haman na nagpagawa. Pero alam natin na nangyari, nabaliktad. Dahil nandigan si Mardoqueo. Basahin ninyo, si Mardoqueo ay nakilala, pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang panindigan. Kung hindi nanindigan si Reyna Esther, wala nang Hudyo sa panahon ngayon. Pinasok o pinalating ni Mardoqueo kay Reyna Esther dahil si Reyna Esther ay pamangkin niya. Naluklok siya bilang Reyna na hindi alam ni Haring Asuero na si Reyna Esther ay isang Hudyo. Dahil itinago niya ang kanyang pagkatao, nagkaroon ng beauty pageant nung panahon nila. Doon nag-unang na, kaya yung mga Miss Universe, Miss Universe, Miss Philippines, ang tagal ng kaugalian niya. Panahon pa yan, ang lumang baul. Napakatagal na yan. Kaya nalukot si Reyna Esther at sinabi niya Mardoqueo, mamamatay ang lahat ng Hudyo dahil hindi lang ako ang pinagtangkaan patayin ni Haman, kundi ang buong Hudyo. Kaya sinabi niya, pasukin mo ang hari at sabihin mo ang kalagayan ng iyong bansa. Ano sabi niya? Hindi nararapat pasukin ang hari hanggat hindi ka pinatatawag. Pero ano sabi ni Mardoqueo, kung hindi mo nang gagawin, mabubura ang langit ng Israel. Kaya sinabi niya, mag-ayuno kayo. Ang aking mga mayagoma, ang aking mga babae, ay mag-ayuno. At kung ako'y mamamatay, mamatay. Ito yung salita ng paninindigan niya. At alam natin na nangyari. Pagpasok niya doon sa hari, nalugod ang hari sa kanya. Kaya nabaligtad yung pangyayari. Si Ruth, kung hindi siya nanindigan at tumulad kay Orpa na asawa ng kapatid ng namatay niyang asawa, hindi sana naisilang si Haring David dahil siya ang lela ni Haring David. Tapos palad si Ruth, hindi siya si Ruth ay Moabita, ang Moabita hindi pwede pumasok sa kapisanan ng Panginoon. Pero dahil sa kanyang paninindigan, nabago ang kapalaran niya. Kaya kung walang paninindigan, walang pagkilos ang Diyos. Ruth chapter 1 verse 14 to 16. Ito yung sabi, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli at dinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan. Ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya at sinabi niya, narito ang iyong hipag, ay bumalik sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Bumalik ang sumusunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo sapagkat kung saan ka pumaroon, ay paroroon ako. At kung saan ka tumigil, ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. At kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. At tulang tayo ng Diyos, maliban na ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Di ba yung sumpaan sa itinakasal? Yung kinuha yun. Ruth 1:17, kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Ang sabi doon, na makita ni Noemi ang paninindigan ni Ruth, hindi na siya tumutuloy. Pinalagaan niya ang biyanan niya nang walang kabayaran. Itinakoy niya ang kanyang pamilya
ang kanyang Diyos, ang kanyang bayan, dahil sa isang Moabita. At dahil doon, naging lelang siya ni Haring David. Walang pagkilos ang Diyos kung walang paninindigan. Kung walang paninindigan, hindi maliligtas ang babae tinawag ng Panginoon na aso. Sino nakakaalala mo? Matthew chapter 15 verse 26. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat takunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Walang pagliligtas kung walang paninindigan. Kaya tandaan natin, walang pagliligtas kung walang paninindigan. Matthew chapter 24 verse 13. Datapwat ang magtiis hanggang sa wakas, siya lang ang maliligtas. Ano ibig sabihin nun? Datapwat ang magtiis hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Ano ibig sabihin nun? Magtiis na ang ulam ay tuyo? Yung ba ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin nung magtiis hanggang sa wakas, ibig sabihin nung magtiis na hindi maawa sa sanlibutan. Ibig sabihin, ang magmanindigan hanggang sa wakas, siya ang maliligtas. Kaya totoo talagang walang papasok sa langit ng alatsamba. Pinuproseso yan dito. Pinaninindigan yan dito. 1 Peter chapter 4 verse 18, at kung ang matuwid ay bahagyan ng makaligtas o makaliligtas, ang masama at makasalanan sa kaya magsisiharap. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kung yung mga matuwid na walang paninindigan ay bahagyan ng maligtas, gaano pa kaya yung mga walang paninindigan? Lahat ng tao, tandaan ninyo, ay mayroong paninindigan. Sino naniniwala doon? Pipili ka lang kung saan ka maninindigan. Balikan natin tulad ni Jude Bacalso na nagpatayo ng waiter sa kanyang harapan na nag-viral din 2022 kung hindi ako nagkakamali. Si Jude Bacalso na nagpatayo ng waiter sa kanyang harapan na hanggang gusto niya dahil lamang sa siya tinawag na mister, dahil mukha naman siyang bakula, mukha naman siyang lalaki at hindi siya tinawag na miss. Pinatayo niya yung waiter. Huwag kang aalis dyan kasi sinusuot ko, tinawag mo akong mister. Hindi mo ba alam? Sa taas ng high heels kong ito, tinawag mo akong mister. Sabi naman ay, yun yung artista. Rosana Roses. Ay, pag ako anak, harap mo. Ay, mister, hindi tatawag ko sa iyo. Kamukha mo si Max Alvarado. Rosana Roses talaga nagsabi no, pero nakikita ko rin yung paninindigan dahil kahit nakita niyang siya ay talagang panlalaking ang itsura, pinaninindigan niya siya ay babae. Kaya sabi ko nga, lahat ng tao ay may paninindigan. Pipili ka kung saan ka maninindigan. Kaya mamili ka kung saan ka maninindigan. Sa moral o sa immoral. Sa tama o sa mali. Saan ka maninindigan? Sa iyong pride o sa salita ng Diyos. Tandaan natin, ang tao ay nakikilala ayon sa kanyang pinaninindigan. Ang Kristiyano ay nakikilala ang tunay na Kristiyano kung siya may paninindigan. Ang taong buhay ay may paninindigan. Huwag kalilimutan nyo. Kung ang tao ay buhay, mayroon niyang paninindigan. Kaya kung ang Kristiyano ay buhay at tunay na Kristiyano, may paninindigan niya. Sabi nga ng isang kawikaan, there are no dead fish that swim against the current of the sea water. Walang patay na isda na sumasalungat sa agos ng tubig sa dagat. Ang patay na isda, makikita mo lagi ay nasa baybayin ng dagat. Hinahampas. Kung saan ihampas ng alon, doon siya naroon. Kaya walang patay na isda na lumalangoy at sumasalungat
sa tubig. Pagalitan ng patay na isda ang namamaho. Bakit? Dahil walang paninindigan. Sabing pagkatapos, walang kapalaran ang taong walang paninindigan. Iyo po natin ang ating naulo. Nangusap ako sa isang simple at payak na pangungusap. Why is resolving important to God? Una, ang Diyos ay nakikilala dahil sa paninindigan. Pangalawa, kung walang paninindigan, hindi makikita ang pagkakaiba natin sa karaniwan. Hindi mo maipapakita ang pagkakaiba ng naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Diyos. At ang pangatlo, walang magagawa ng Diyos sa taong walang paninindigan. Awitan natin ang ating Panginoon, isang awitin. From the love of God, we are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the son of God. At tayo tumayo, awitan natin ang Panginoon. Habang hinihimik ang awitin ito, lahat ng tao muli dito may paninindigan. Pipili ka lang kung ano ang paninindigan. Saan ka maninindigan? Sa moral o sa immoral? Saan ka maninindigan? Sa salita ng Diyos o sa iyong pride? Ikaw ang magpapasanyan. Tulad ng aking sinabi, ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay mayroong nagagawa sa mga taong may paninindigan. Lahat ang papasok sa langit ang maliligtas ay paninindigan. Kaya sa oras na ito, magpapakasakali ako sa online na mayroong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ikaw ay kita nakakaalam ng sarili ko. Alam mo kung saan ka naninindigan. So dapat mong maunawaan. Ang Diyos ay sumasama sa tamang pagpapasya ng tao. Yan ang huwag niyong kalimutan. Ang tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, Abednego, sinamahan ng Panginoon maging sa loob ng nagininingas ng puno. Nasabi mo, di ba ilan ang iniayos ninyo? Di ba tatlo? Sumagot yung mga tao, tatlo po, hari na Nabucodonosor. Bakit ang tingin mo? Binibilang mo'y apat. At ang pang-apat ay kamukha ng anak ng Diyos na buhay. Yun ay patunay na ang taong may paninindigan ay sinasamahan ng Diyos. Si Jesus yun. Pang-apat ay kaya sinabi, kamukha ng anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya sa oras na ito, kung gusto mong samahan ka ng Panginoon sa paninindigan mo, manindigan ka para sa Panginoon. Dapat ang tao walang paninindigan, hindi ang gagamitin ng Diyos. Maniwala ka. Hindi ka gagamitin ng Diyos kung wala kang paninindigan. Kaya sa nasa online, kung hindi mo kayo nagagawa, sumunod ka sa panalangin ko. Ang panalangin ito'y para sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, inaamin mo ang aking kailangan. Sumasabay-alam ako sa agos ng daigdig, sa agos ng mundo. Inaamin ko, Panginoon, marami akong kinatatakutan.
Takot ako sa sasabihin ng iba. Takot ako sa sasabihin ng marami. Kaya nawawalan ako ng paninindigan. Subalit sa oras na ito, inaamin ko ako'y isang makasalanan. Ang dalangin ko, tulungan mo po ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. At sa oras na ito, nagpapasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyaya kitang pumasok at halit sa pinakasentro ng buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pagkakatawa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Maaaring ikaw, minsan, alam mo, nawawalan ka ng lakas ng loob. At walang lakas ng loob, walang sino man makapaninindigan sa katotohanan. Dahil nakatingin sa iyo ang buong mundo. Tulad ni Alvin at Isaac Razon, dinapati ko siya ng buong daigdig, ng buong Pilipinas dahil sa kanilang paninindigan. Sa oras na ito, humingi ka ng tulong, ng wakas mula sa ating Panginoon. Bukas ang altar, hindi ka manalangin sa ating Panginoon. Lord of God, hallelujah, pagpalain mo po, Panginoon. Lord, bigyan mo silang lahat ng lakas ng lapas, puspusin mo sila ng kalakasan na nagmumula sa iyo. O, tulungan mo po kami, manindigan kami sa tama, sa mabuti. O, bigyan mo kami ng lakas ng loob ng ilang Diyos. Dahil mag-usap ka sa iyong mga anak ng ilang Diyos. Tulungan mo po kami. Lord of God, in the name of Jesus. God, hallelujah. O, pagpalain mo, Panginoon, ang mga kaluluwa mo. Bigyan mo sila ng iba yung kalakasan ng tao. Dahil puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu ng katapangan na nagmumula sa iyo. Dadalisin mo ang tapon sa puso nila ng ilang Diyos. Lord of God, in the name of Jesus. O, tulungan mo po, Panginoon, ang kaluluwa mo. Iba yung kalakasan na nagmumula sa iyo. Tulungan mo po sila. Puspusin mo sila ng karunungan, katapangan na nagmumula sa iyo. God, inuos mo ngayong banal na Espiritu sa iyong anak. O God, puspusin mo siya ng katapangan na nagmumula sa iyo. Gamitin mo siya, Panginoon, upang makilala ka ng buong daigdig, God. Makilala ka ng maraming tao. Tulungan mo ang iyong anak. Pagpalain mo siya, tulungan mo siya, God. O, puspusin mo ng karunungan, kalamanan, para ng palataya ang buhay niya. God, mag-usap ka sa iyong mga anak. I-bless mo po sila dakilang Diyos. Lord, hinihingi mo po, Panginoon, sa bawat Panginoon. Lord, tulungan mo po siyang makilala ka niya ng lukusan. God, pagpalain mo po sila. God, pagpalain mo ang iyong mga anak. Yes, oh God, in the name of Jesus. Oh, salamat po, Panginoon. Oh, sa iyong kabutihan. Oh, sinasawata ko na lahat ng takot sa puso ng iyong mga anak. Sa banal na dugo ni Jesus na taga-Nazaret. In Jesus' name. Yes, Lord of God. In the name of Jesus. Ayaw na natin tumayo. Amen. Awitan natin po, Panginoon. Oh God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. That's for me. In my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. That's for me. In my heart, we will serve
Pilipinas. We are the chosen generation. We are the sons of God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me, in my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me, in my house, we will serve the Lord. Yes, amen. Isa pa, purihin natin, pasalamatan natin ang kabilang Diyos. Lord, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong biyaya ng ilang Diyos. Napakalaman mo ang iyong mga anak. Punutin mo ang tapang ang puso ng iyong mga anak. Pananampalataya na nagmumula sa iyo ng ilang Diyos. Marami pong salamat Panginoon sa iyong kabutihan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat. Papalain kayo ng ating Panginoon. Amen.